Problema pa yata yung kasama ko. Sinita sa'yo. Hello, what's up mga kamarino? Samahan nyo ako sa napakahaba at challenging biyahe pa uwing Pilipinas. Ito nga pala yung mga kasama ko. Kitang-kita naman yung mga ngiti sa mukha. Kasi excited na makita ang pamilya pagkatapos ng napakahabang kontrata. Paalala lang mga kamarino, mag-ingat tayo sa mga dinadala nating mga bagay pauwi ng Pilipinas kasi may mga mahigpit na airport talaga. Magtanong-tanong tayo, mag-research tayo sa mga bagay na hindi dapat dalhin o bawal sa airport na yon para iwas aberya at iwas delay tayo sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Kaya napagdesisyonan namin na lagyan ng protection para kung sakaling nabuksan yung mga maleta namin ay alam namin at may palatandaan. So ayun na nga mga kamarino, ready na lahat, ready na to go, ready na to flight. Let's go! 2:45 ang usapan pero alas 3 na wala pa rin yung sundo namin. Habang naghihintay nga, pag tinitignan ko tong barko, nalulungkot din ako. Siyempre may mga kaibigan tayong may iwan. Mga samahan na nabuo na hindi naman malilimutan. So ayun na nga, pasahin na kami ng bus bago pumunta ng airport. Sa wakas, dumating din ang sundo namin. Bago nga pala pumunta ng airport, kailangan pa namin dumaan ng immigration dito sa Malta. Bibigyan kami ng clearance letter, yun yung papakita namin sa immigration doon sa airport. Napakasarap talaga sa pakiramdam pag natapos mo yung kontrata mo ng ligtas. At syempre dapat may ipon. Ingatan natin ang mga kinikita natin mga kamarino kasi kadalasan ang seaman may medical every year. Yung iba naman every 2 years. Kaya lagi kong sinasabi dapat alagaan natin ang katawan natin. Kasi once na bumagsak tayo sa medical, ay madidelay ang sampa natin. Halos karamihan ng seaman mga kamarino ay walang sahod kapag nakabakasyon. Kaya kapag nakabakasyon, lahat ng pera ay palabas. Kaya yung mga ibang seaman, minsan mas pinipiling dumiskarte. Kahit hindi pa gaano nakapagpahinga galing sa trabaho, galing sa barko, para hindi mawalan ng pera, ay kailangan dumiskarte kasi lahat ng pera talaga pag nakabakasyon ay palabas. Kaya dapat hindi tayo madelay sa sampa natin. Lalo na kapag may binabayaran ka na lupa at bahay o kaya sasakyan. So ito nga yung first flight pala namin mga kamarino. Bali, 3 connecting ako. Malta to Istanbul, then Istanbul to Singapore, then Singapore to Clark. First flight mga kamarino, so andito na tayo sa Istanbul dito sa Turkey. So may 2 biyahe pa tayo. So tara. Mababang biyahe pa to. Dito sa airport na to ay libre yung wifi. Maraming duty free mga kamarino. So ayun, pipila na naman tayo. Lilipat sa panibagong eroplano. Pagkalipad ng eroplano, binigyan kami kaagad ng pagkain kasi anong oras na yan mga kamarino. Sabay movie kasi mahaba-habang biyahe to. So ayun, andito na tayo sa Singapore. Nakakapagod na biyahe, halos 9 na oras mga kamarino. Ito yung airport ng Singapore. Ito yung pinaka-social kasi lahat ng flooring niya ay nakakarpet. Ito yata yung pinakamagandang airport dito sa buong mundo na nakita ko mga kamarino. So, andito na kami sa Singapore Airlines, Singapore Airport. Napakaganda mga kamarino. Pero kailangan pala naming mag-bus shuttle para pumunta sa Terminal 4. Habang naghihintay nga ng bus, umupo na muna kami dito sa lunch. Akala ko nasa 5-star hotel ako. Tignan kasi sobrang ganda naman. Napakaganda. Dito sa lobby lang to mga kamarino. Ganda oh. Napakaganda naman ng airport na to. At yun nga, dumating na yung bus namin. Akala ko malapit lang. Sobrang layo pala. Kasi halos 3 kilometro yung binahe namin bago kami makarating sa ibang istasyon. Problema pa yata yung kasama ko. Parang na delay siya. Sino ito sa'yo? Broski. Ah. Gate 4 tayo, gate 4. Ayun pala sa bag. Bawal yung metal? Ganun? Bawal siguro. Finally, last flight na mga kamarino. Excited na akong makauwi ng Pilipinas at makita yung anak at asawa ko. Nga pala, 27 kami ng March umalis sa Malta at dumating kami sa Pilipinas ay 29 na ng madaling araw, halos 2 araw na biyahe mga kamarino.
Ito na nga pala yung last aeroplano na sasakyan namin. Puntang Pilipinas. So ayun, video muna habang naghihintay. Si Kuya pala yung kasama namin at si Chef. Kasi kaming tatlo lang yung papunta ng Clark. Yung mga kasama namin ay sa Manila. Sa Naiya sila bumaba. Iba kasi yung biyahe ng Naiya at sa Clark. See you in a bit, Philippines. So ayun, kain na naman. 4 na oras pala yung biyahe dito mga Marino papuntang Pilipinas. At ayun na nga, nakarating na kami dito sa Pilipinas. Nangangamoy Pilipinas na eh. Siyempre excited na kami yung bumaba. Pagkatapos ng napakahabang kontrata, 10 buwan sa wakas nakauwi rin ng Pilipinas ng ligtas mga kamarino. Kaya sa mga kagaya kong OFW, mag-ipon tayo ng pera kasi hindi habang buhay ay kaya nating mag-abroad.